Update nga tayo sa Gilas Pilipinas at sa kanilang naging laban kontra nga dito sa Australia. Gaya nga ng inaasahan, hindi talaga mananalo ang ating Gilas Pilipinas sa Australia, lalong-lalo na hindi nakapaglaro si Justin Brownlee. Ang good news naman, ibinuhos lahat ng ating mga local player ang kanilang magagawa upang tapatan sana ang lakas ng Australia. Pero ang Australia, alam natin ang kanilang gameplay. Yung mga player lahat umi-score, napakagandang game plan at grabe yung physical na laro nila. At syempre yung bantay nila sa Gilas Pilipinas sobrang higpit. Kaya naman hindi talaga nakaporma ang ating mga Gilas players sa lakas ng Australia. At natapos nga ang laban sa final score na 49-92. Tinambakan nga tayo ng 43 points ng Australia. At grabe yung pagod na nadama ng ating mga Gilas players, pero lumaban talaga hanggang dulo. At grabe yung effort na ipinakita ni Mike Phillips sa rebound. Nag-ala Rodman at siya nga ay kumana ng 12 rebounds upang tulungan ang Gilas Pilipinas na makuha ang possession. Grabe naman kasi yung mga players ng Australia. Lahat umi-score. Binabantayan na nga itong si Bryce Cotton, pero talaga namang umi-score pa rin. At hirap na hirap si Chris Newsome. At yung nagpahirap sa Gilas, grabe yung hustle ng Australia. Tapos yung mga tira nila sa labas, yung 3 points, pamatay talaga. At nagkaroon pa ng maliit na gulo sa pagitan ng Gilas at Australia. Nagkainitan talaga ang ating mga players ng Australia. Mabuti na lamang at hindi sumiklab at naawat pa. Kung nagkataon, nagkaroon pa ng part 2. Yung rumble ng Gilas at Australia na hindi makakalimutan. At overall naman ay maganda ang ipinakitang performance ng ating mga Gilas players. Hindi nga tayo masyadong natambakan, hindi gaya ng Guam na grabe yung tambak sa kanila ng Australia. At hindi pa nga dyan nagtatapos ang laban ng Gilas Pilipinas dahil papasok na tayo sa second round at magkakaroon ng laban kontra naman sa Iran at Jordan, at mangyayari nga yan sa fourth window sa August 28 hanggang 30. Ang good news naman, home court ulit ng Gilas Pilipinas at magkakaroon tayo ng advantage at syempre marirelax ang ating mga Gilas players at mas marami ang practice at malaki din ang tsansa na ma-upset natin ang Iran at Jordan dahil malakas naman talaga ang ating lineup. At palaisipan pa rin kung si Justin Brownlee pa ba ang gagamitin o magpapalit ng another naturalized player, at kung sakali baka si Jordan Clarkson o kaya naman si Benny Boatwright na ang gamitin para sa Gilas. Kung sakaling mananalo ang ating Gilas Pilipinas sa fourth window at matatalo natin ang Iran at Jordan, lalaki talaga ang tsansa nating makapasok sa FIBA World Cup sa Qatar sa 2027. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.